sumayin. Mga kapatid, halina't manawagan kay Yesu Kristo upang ating kapatid na yumaon at pagkalooban niya ng awa ng kami. Panginoon Yesu Kristo, sa paglayan ng iyong buhay para sa lahat, pinamalas mo ang pagmamalasakit at kabingat, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Yesu Kristo, sa iyong pagkain na isinatayan, nakiisa ka sa aming namang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Yesu Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, itatatag mo ang aming pananampalataya sa unang hanggang buhay sa bila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo ang Panginoon Yesu Kristo, aming kapatid na yumamo, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay mahawain at pagkatawag kay naman. Kami lumulubog para kay Sento na iyong tinawas upang iyong makapiling, pakundagan sa inyong pag-asa at pananampalataya. Maiunawa siya sa inyong talagang bayan at magkamit na ligaya ng pamilya paman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Magsumpo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagayin ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sana sa kanila. Sino nga ang mahatol ng makausahan? Si Kristo Jesus, bakas kanan ng Diyos, siya pa nga namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang magpaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang luto? Ang kahulugan? Ang pangalim? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng tingkay ay aming pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang anumang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinagawa niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Sumayo ang Panginoon. at sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay siya sa buwan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, nalig kayo sa Diyos, nalig kayo sa akin. Sa bayan ang may maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo, ang Panginoon ang upang maganda o kayong pagkitiran. Kapag nagawa ko ay pagkanda kayong pagkitiran, babalik ako sa sama kayo sa kinaroroonan ko. At para na ninyo ang lahat tungo sa pupusan ko. Sinasabi na sa kanyang Tomas, Panginoon, hindi ko na sa lahat kung saan kayo pupusan. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot siya, ako ang daan at katotohanan at ang buhay.
wala makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. Mga kapatid at mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Sa ngalan po ng parokya, ako ay ikiramay sa Milan at sa kapatid si Merma. Ito sa araw ng kamatayan, hindi naiiwasan natin ang kanubayan. Pagdating po sa pag-ibisan ng kapatid si Merma. Ngayong panahon ito, nasa panahon pa rin po tayo ng huling pagkakulang. Sa Oktaba, meron pa tayo 5 weeks na celebration of Christ. Ang huling pagkabuhay ng Panginoon Diyos, ang pinakasimbolo at pinakatotoo na tagumpay ang ating pananampalataya. Si Jesus, ang buhay ng magpuli, nagpakita sa atin na ang buhay ng tao ay hindi lamang nagpapakain, hindi lamang nagpapahirap, merong hindi pagkabuhan. At ito din mapapakako ng Panginoon Diyos natin. Sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, magkakaroon din niya ng buhay walang sa ating pagbasa ng sabihin ng Panginoon sa Kristo, siya ang muling pagkabuhay ng buhay, ngayon siya tumasa. Ang sabi niya, paano po kami makakapunta doon sa kaharian ng Diyos na kung saan doon ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Ano bang ibig sabihin doon? Ako ang daan. Ibig sabihin ang buhay natin dapat sa kakadaan o yung dati natin sinasabi. Tuwid na daan. Hindi pag-ipatulong daan. Hindi tuwid ayon sa pananampalataya ng Kristo. Sabi niya ng Panginoon sa Kristo, ako ang katotohanan. Ano bang ibig sabihin doon? He is the truth. Kaya kung siya ang katotohanan, dapat natin parang sa pinapakinggan sinusunod ang kanyang kabasahan. At ang hindi, sabi ni Jesus, ang buhay. Ibig sabihin ng buhay natin, dapat maayon sa buhay ng Diyos. Kung ano ang ating buhay ng Diyos sa Diyos lupa, ganoon din naman po ang dapat gawin natin. Yan daw po ang paraan para matanggap natin ang buhay ng Diyos. Naniniwala ako na si ating Merma sumunod sa atas ng Diyos. Siya pumilit ang buhay ng tuwid, pumilit ang pagkakita sa buhay ng Diyos, at pumilit na sa buhay ang buhay ng Diyos. Kilala naman niyo sa ating Merma, isang guro, grade 6 teacher. At bilang isang grade 6 teacher, yung samahan ang unang panahon nakikinig ko, magabinig ng mga guro, at dedicated teachers. Noong unang panahon, pag-teacher ka, kung hindi na gusto, hindi na tulad ngayon, ang thousands. Pero right from the level of teachers, very dedicated ang mga teacher. Saksi po ako, kasi ang galing ko na teacher dito sa West. Dito sila, kung papasok ang disiplina sa mga estudyante, at kung kano na ibigay sa sarili para matuto lang ang mga bata. Hindi ka tulad ngayon, grade 6 ka, hindi ka marunong magbasa. High school na, hindi ka marunong magbasa. Pero doon, mga teachers ngayon, hindi pa kaya, hindi pa tulog. Natatandaan siya ng mga tiyan ko. Pagkakasok namin, pinapapunta sa sotaran, nagpapasa. Sa iyo na hindi pa tulog. Sa ating mesa, dedicated siya sa kanyang trabaho bilang isang teacher. At ang buhay niya sa buhay ng musika.
nakita mo yung pattern ng buhay ni Ate Berta. Yung paglilingkod nila sa sarili ng isip. Hindi ko alam kung member siya ng organization. So may CWF. CWF. Family life pala ako. Kasi may family life. May kasama ng board ng family life dito. Na nag-aayos kita sa mga pamilya, sa mga mabuling pamilya. Ayos ito. Kaya, ang ganda ng dati po ay member sa pamilya. Alam ko rin sa pamilya, siya sa mga anak, sinabi siya ng lagi, nanay. Siya ay sa mga anak, nakaalam niya lahat para matapos sa pamilya ng mga anak. Naniniwala ko na sa pamilya ng buong kasalanan. Isang araw ako pala ako malimit. Isa ako, dito lang siya ako sa buong. Kasi naniniwala sa kasalanan siya. Kita siya sa Diyos. Napatawag niya. Naniniwala ako na sa ating meron tayo. Kaya kayong mga anak na, hindi naman masakit. Nakakalungkot wala siya. Kailangan, ibigay na natin ni Ate Berta yung buhay naman na para sa kanya. Buhay na matiwasay, mayapa, maligaya sa mga Diyos. Kasi sa kabilang buhay, yung pag-ako ng Diyos sa buhay na walang buhay ng Diyos yun. Yung buhay ng Diyos, ang pangalan natin. Ang pangalan natin. Hirap ko, pusa sa Diyos. Awang kapusinan at kaligaya. Naminabahal na tayo ng Diyos sa matay natin Berta. Tuloy pa rin natin siya sa lasasal. Dalawa, nakikita natin na naniniwala ng gamit ng natin ng Diyos yung talagang natin. Pangalawa, sa atin, mga Ate Berta, ang natin, sana yung buhay niya maging atin sa buhay na nagkakaroon ng pamilya. Mamahal sa pamilya. Sa buhay na naglilingkod sa kasal. Sa buhay na faithful sa trabaho. Sa profession. Alam ko ninyo, yung buhay na faithful ka sa trabaho, sa pamilya, sa pamilya, yung buhay para to be faithful to your profession, to be faithful to your calling, to be faithful to Christian. Kabatanan. At kung may kabatanan, tatanggapin ng Diyos sa kapatid. Pangilihan kami iyong kawan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalang hati at nalulubay, at ang lahat ng sa kanila ay nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Dalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kawan. Naway katipalan ng Panginoon ang ating mga limang kapatid, kamag-anak at pinagkakabutangan ng loob. Dalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kawan. Ama namin mapagkalinga, pagkaloob mo sa lahat ng ating pagkaisa ni Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama rin malalat ng Espiritu Santo, magpasawalan ng Amen.
mula sa labas ng lupa, sa bunga ng aming kagawa, ang alam ko ito ang aming inunin ni bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-purihan po may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang pag-alangin natin ay karamdaman ng Diyos ang mga makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa aming kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Kamanangin ulit na sa aming paglayan ngayon para kay Melba, inilulog namin kanya nawang makaalam sa pag-uong ang iyong maawing anak na siya nililis na may labang, kamundanan sa pagnalig ng katapat sa kanyang mapagmalasakit sa pagliligtas bilang aming tagapamagitan at sa Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos yung puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo namin Panginoon. Sa gabi ng kamatayan, ibagas sa iyong sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay namin kinabukasan. Loob namin lumalakas na yung aming natitiyak na kamatay lilipas dito ang aming bukas. Sa daling pagpanaw, ikaw ang aming gantungan, kami ngayon namamatay sa iyong bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na sisiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagtutulgi sa iyong kakapitan. Laban sa apat ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa uling hantungan si Melba, pagpapulan natin siya ng uling pamamahal. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin walwal sa kalooban ng kanyang pagpanaw, at umasa tayo magkikitang muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mga mayani lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, na nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Higil namin pumanaw sa piling ng pagmamahal. Si Kristo mag-aakay sa tulungan ni Abraham upang luminggan. Ang higil namin pumanaw sa piling ng pagmamahal. Sa ilaw na walang hanggan, sa kapayapaan, kailanman pagkamiti ng may kapal. Ang higil namin pumanaw sa piling ng pagmamahal. Ama namin mapagmahal, inaabili namin sa iyo si Melba na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan, pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling, alangalan sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga nagawang pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kainaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak, ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyong kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paulin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikita muli tayo sa mga angkan ng mga santo, kahit kami nauna, dahil nagsasama, kung nagitang lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Palagi rin ang mga pangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, kumain tayo mapayapa. Salamat sa